isyu. Dinadaan tayo, pinaikot-ikot ang isipan ng mga tao ng sambayanang Pilipino sa paulit-ulit na bangayan ng dalawang pamilya. Pero ang totoo, hindi sila nagbabangayan para sa karapatan at kagalingan nating mahihirap at mga manggagawa o ordinaryong tao. Nagbabangayan sila para ano? Sino ang maluluklok sa darating na eleksyon 2028? Tama po ba? Ayan. Kaya, kabahagi po ng sosyalista, hindi na natin pahabain. Mangyayari lang na tayo matatapos lang ang kahirapan ng mga manggagawa, paulit-ulit na tanggal sa trabaho, paulit-ulit na walang benepisyo, paulit-ulit na hindi sapat ang edukasyon, paulit-ulit na malawak ang demolisyon kung ang inuluklok natin ay galing sa hani ng mga manggagawa. Kaya mga manggagawa, panahon na para buwagin ang gobyerno korap, itayo ang gobyerno ng masa. Mangyayari lang yan kung isusulong natin ang sosyalistang revolusyon. Mabuhay ang uling manggagawa! Sosyalismo! Sagot sa kahirapan! Yan! Huwag mapagpalaya! Uling manggagawa! Kulong na yan! Mga kurakot! Okay, ayan. Ang bawat tagapagsalita natin ay walang ibang gustong tuuhin na panawagan, kundi buwagin natin ang gobyernong korap dahil magpapatuloy pa rin kung sila pa rin ang maluluklok natin. Yung dalawang kampo ng political na dynasty at mayamang pamilya, walang iba yan kundi ang mga Marcos at Duterte. At siguro naman, hindi naman kayo hindi kayo bulag, at hindi rin wala kayong pakaruntan sa lahat ng nangyayari na ang nag-uumpugang political dynasty ngayon ay upang makapwesto pa rin sa darating na election 2028. Yan ang malinaw dyan na kwento. Kaya kung napapansin ninyo, sila lang, sila ang nagbabangayan, kasabuat ang ilang mga kanilang alipores. Kaya naman, sa bahagi ng manlaban, tayo ay patuloy pa rin na lalabanan natin walang habas na korupsyon at mga ilang usapin sa ugnay sa kanilang pagmamalabis, no? Dahil ang mga manggagawa natin ay hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling minimum wage ang kanilang sinasahod. At yung provincial rate, nasabi ka kanina ng tagapagsalita, ay yung mga nasa probinsya ay katulad din naman namin sa NCR ang kanilang mga gastusin at mga bilihin. Diba? So para magkaroon lahat yan ng kalinawan kung paano natin tuloy-tuloy na isusulong ang ating pagkilos, ang ating pakikipaglaban, tawagin na natin ang ating tagapagtanggol na mga manggagawa, ang ating buhay na sombrero, si Antonio Arellano, ang presidente ng National Confederation of Labor.
kababayan ha, yung tao ngayon dito sa ano no, sa may Recto Avenue, nakasalukuyang may mga rallyista doon sa labas, mga ka-BBM natin no. At ayan ang ating mga kapulisan, full force pa rin hanggang ngayon mga ka-BBM natin.